What were the methods used by the Spanish colonizers to exploit Filipino labor and violate their human rights? And how did Filipino communities resist these practices? Noong panahon ng mga pananakop ng mga Kastila, maraming pamamaraan ang kanilang ginamit upang pagsamantalahan ang mga manggagawang Pilipino at labagin ang kanilang mga karapatan. Ilan sa mga ito ay una ay ang encomienda system. Isang sistema kung saan ibinibigay ng mga Kastila ang mga lupain at mga tao bilang parang mga alipin sa mga inkomendero. Ang mga inkomendero, ito ay may karapatang mangolekta ng buwis at magpatakbo ng mga komunidad sa mga Pilipino. Pangalawa ay ang polo system. Ito ay isang sistema ng sapilitang paggawa kung saan ang mga Pilipino ay pinipilit na magtrabaho sa mga proyekto ng mga Kastila nang walang bayad. Ito ay karaniwang ginagamit sa pagtatayo ng mga infrastruktura tulad ng mga simbahan at mga tulay. Pangatlo ay ang forced labor. Ang mga Pilipino ay napilitang magtrabaho para sa mga Kastila nang walang kabayaran. Ito ay kadalasang ipinapataw sa mga komunidad bilang parusa o upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga Kastila. Pang-apat ay ang pagpapataw ng buwis. Pinipilit ang mga Pilipino na magbayad ng mataas na buwis upang pagsamantalahan ang kanilang yaman at mapanatili ang kapangyarihan ng mga Kastila. Sa kabila ng mga pagsasamantala na ito, hindi nagpatinag ang mga kapwa nating Pilipino at nanlaban sila sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Ito ay ang una ay ang pag-aalsa ng revolusyon. Maraming mga pag-aalsa ang naganap laban sa mga Kastila tulad ng mga pag-aalsa ni Lapu-Lapu at ni Daguhoy. Ang mga ito ay naglalayong makamit ang mga kalayaan mula sa pananakop. Pangalawa, pagpapalaganap ng kultura at wika. Sa kabila ng pagsisikap ng mga Kastila na ipataw ang kanilang kultura at wika, patuloy na ipinaglaban ng mga Pilipino ang kanilang sariling kultura at wika bilang pagpapahalaga sa kanilang identidad. Pangatlo, pagpapalaganap ng kasaysayan. Ang mga Pilipino ay nagpalaganap ng kanilang kasaysayan upang maipakita ang mga pagsisikap at paglalaban nila laban sa mga Kastila. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng mga aklat, tula at iba pang mga anyo ng sining. Pang-apat ay ang pagpapalaganap ng mga salita. Maraming mga Pilipino ang patuloy na gumagamit ng kanilang sariling wika bilang isang paraan ng paglalaban sa pananakop ng mga Kastila. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang sariling kultura. Ang mga pamamarang ito ng pansasamantala at mga paglaban ng mga Pilipino ay nagdarawan ng mahabang kasaysayan ng pakikipaglaban para sa kalayaan at karapatan, at ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa mga karanasan at sitwasyon na naiulat at sinuri ni Jose Rizal sa kanyang mga akda. Si Rizal ay isang pambansang bayani ng Pilipinas na naging boses ng paglaban at pagtatanggol sa mga karapatan ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo ng mga Kastila. Sa kanyang mga nobela tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ipinakita ni Rizal ang mga pagsasamantala at mga pang-aabuso ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ipinakita niya ang epekto ng encomienda system, polo system, forced labor at pagpapataw ng mataas na buwis sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mga karakter at kwento sa mga kanyang akda, ipinakita ni Rizal ang hirap at sakripisyo ng mga dinanas ng mga Pilipino sa ilalim ng mga kolonyalismo. Bukod sa pagsasalaysay ng mga pagsasamantala, ipinakita rin ni Rizal ang paglaban ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga aksyon at kilos ng mga tauhan sa kanyang mga akda. Ang mga pag-aalsa tulad ng pag-aalsa ni Elias sa Noli Me Tangere at mga pagkilos para sa pagpapalaganap ng kultura at wika ay nagpapakita ng determinasyon ng mga Pilipino na laban ang pananakop at ipaglaban ang kanilang kalayaan at karapatan. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, si Jose Rizal ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan at karapatan hanggang sa kasalukuyan. Ang mga kwento at aral na nakapaloob sa mga akda ni Rizal ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at nagpapalakas ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. So, that's all. Sana may natutunan kayo.